We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Wini-welcome po natin lahat nating mga pastors, mga leaders, mga cell group members, lahat ng mga invites, lahat ng mga nanay, mga tatay, lahat ng mga followers natin for the whole year, lahat ng mga merong pagmamahal sa Diyos. Nakasama natin sa isang taon ng ating pagsamba dito. Sa online platform ay ating wini-welcome ang lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at ganun din lahat nating mga leaders, mga followers, mga disciples, lahat ng mga anak ng Diyos na nasa abroad, nakasama natin dito sa online platform. Welcome sa oras na ito ng ating last Sunday of the year 2025. Salamat sa Diyos. At tayo po ay patuloy niyang pinipreserve, patuloy niya po tayong iniingatan, at patuloy niya tayong ginagamit sa paglilingkod sa Kanya. So again, welcome po sa ating morning simbahay, mga kapatid, at ang lahat ng ito ay sa biyaya ng Diyos kung bakit tayo po ay nasustain for the whole year 2025. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Nandito kami upang magpapasalamat dahil patuloy mo kaming sinusustain, patuloy mo kaming iniingatan, at salamat sa mga anak mo na merong perseverance to serve you despite of many crises, circumstances, calamities na nangyari itong taong 2025. Nandito pa rin ang bawat isa na naglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kabila ng may mga karamdaman sa taong ito, pinagaling mo kami. May mga pinagdaanan, nagpapatuloy at hindi humihinto. At ito'y dahil sa kapangyarihan mo, Panginoon. Mga anak mo na maraming pinagdaanan sa buhay, ngunit hindi tumigil sa paglilingkod sa iyo. At ikaw, ito, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng lakas kung bakit kami nagpapatuloy. Maraming salamat, Panginoon, and we will end this year 2025 sa iyong mga salita, kasama ang mga kapatiran namin na nandito ngayon upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kaya sa oras na ito, pinagkatiwala po namin sa iyong lahat. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa aming sama-samang pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan dito sa online platform. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating Diyos na buhay. Pangunahan tayo ng ating CGS Philippines worship team. Mangusap ka, Panginoon. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo tanging pagmamahal, ako ay natupos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Banal mong pangalan.
sa'yo aking lakas. Iaalay sa'yo aking lakas. Ang ating mga notebook, mga ballpen, at higit sa lahat ang ating mga Bible ay isa ng bahagi ng buhay natin ito sa loob ng isang taon ay atin pong ihanda at sa pagsaluhan natin ang salita ng Panginoon. At again, mga kapatid, isang pagpapala na kayo ay nandito na sinimulan nyo at tinapos ninyo ang ating pagsamba sa taong 2025. And I pray na lahat ng mga natutunan natin, lahat nating narinig, ay makita ang pagbabago sa buhay po natin as we enter year 2026, mga ilang araw na lamang. Kaya sa umagang ito, napakahalaga ng ating pag-usapan dahil ito ay tumutukoy sa ating buhay, personal. At mahalaga na ating ma-evaluate ang ating mga sarili kung paano natin nabigyan ng halaga ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Now, tingnan natin ang ating mga Biblia. Makikita ang ating pag-usapan sa John chapter 10, 27 to 28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang pinaka-keyword na ating pag-usapan is the word value. That is why ang paksa natin sa umagang ito is the value of life. Pag sinabi nating value, katulad niyan, may mga hawak kayong gadget. May value yan. May mga gadget dyan, ang halaga dyan, or laptop, ang halaga dyan, mga 70K. Iba 50 or 30, may value. May halaga. So ang hawak ninyo, may value yan. Tingnan ninyo ang taglay ninyo sa inyong katawan. May value yan. Yung damit na sinusuot mo, may halaga yan. Yung cellphone, may halaga yan. Yung rubber shoes o sapatos na sinusuot mo ngayon, may halaga yan. Pag kinuwenta mo yan, napakayaman mo kapatid. Kasi lahat ng yan may value. May halaga yan. Ibig sabihin, iniingatan mo ang anumang may halaga. Like your gadget. Hawak-hawak mo yan hanggang sa pagtulog mo. Kasi may halaga yan. Importante yan. Kaya dapat naintindihan natin, anumang may halaga, pinahalagahan po natin. At alam nyo ba na hindi ang mga bagay na yan lamang ang mahalaga sa buhay natin, kundi ang pagkatao natin may halaga yan. At sino nagpapahalaga niyan? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, hindi mo nakikita na may nagpahalaga sa buhay mo for the whole year, iningatan ka ng Diyos. At tandaan po natin, importante ka sa Panginoon. That is the value of your total being. That is the value of our life. Kaya hindi isang tamang kaisipan na sabihin mo walang nagpapahalaga sa buhay mo. That is the deception of the enemy. Ibig sabihin, ikaw at ako may nagpahalaga sa atin. Ibig sabihin, merong gumalaw, kumilos dahil mahalaga ka at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ganun ka kahalaga sa Diyos. Para tayong katulad ng ginto na nababalutan ng putik. Para tayong katulad ng isang bagay na mahalaga na makikita natin nababalo tayo ng putik. Mga kapatid, madumi po tayo lahat. Dahil sa kagagawan ng kadiliman, ng kasalanan, ng kaaway sa buhay po natin. Ngunit, may ginawa ang Diyos
Walang iba kundi si Kristo Jesus. Upang i-restore ang value po natin. Para kang hinanap na ikaw ay nasa putikan, dinampot ka, at pagdampot sa iyo, nilinis ka. At yan ang ating pag-usapan, mga kapatid. That is the value of life. Kaya yung binasa natin dito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Ito na yung paghahanap sa atin. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ibig sabihin, very specific ang Bible sa salitang tupa. Ibig sabihin, pag tupa ka, nakikinig ka, kaya hindi tayo magtataka for the whole year, hindi ka nawala dito. Dahil tupa ka. At sila'y nakikilala. Nakikilala tayo ng Diyos at sumusunod tayo sa Diyos. That is the character of a tupa. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. That is why mapapansin mo for the whole year wala kang absent dito. Nag-akay ka pa. At hindi sila mapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ganon ka kapresyo sa Lord. Ganon ka kahalaga sa Panginoon. Kaya dapat maintindihan natin, may mga connection po ito sa katangian ng mga hayop na ginagamit ng Diyos. Ang tupa, nagre-represent ito sa mga believers, sa mga masasabi nating mga pinili, sa mga disciples, sa mga Christians. Ibig sabihin, pag tupa ka, bahagi na ng buhay mo na kumain at makinig ng salita ng Diyos. At alam nyo ba, sa Bible, meron ding baboy, may aso at kambing. That is in 2 Peter chapter 2:22. Makikita ninyo doon na ang baboy bumabalik sa putikan. Ang aso, ang suka niya, kinakain niya. So may reflection ang mga hayop sa katangian ng tao. Kaya tandaan natin, ang baboy, paliguan mo yan, bumabalik sa putik. Itong taong na to, ng year 2025, mga kapatid, may mga bumalik sa putikan. Hindi tupa eh. Bumalik at masahol pa sa dati ang ginagawa. May mga katulad ng aso na kumakain ng kanyang suka. Ibig sabihin yung bang, dati lasinggero ka, dati nagda-drugs ka, sumama ka sa circle of flock of God. Pero ngayon, bumalik ka ulit, naging drug addict ka. And that is not the picture of a sheep. Ikaw dati makasanlibutan, masahol ka pa sa dati ngayon, nag-wild ka pa sa labas. That is not the picture of a sheep. Ang tupa nakikinig sa pastol at hanggang ngayon nakikita dito. At ito yung truth, mga kapatid. So aminin mo man sa hindi, anong katangian ng hayop meron ka? Tupa ka ba? Baboy ka ba na bumalik ka pa rin sa dating buhay at masahol ka pa sa dati? O ikaw ba katulad ng aso na dati masama ang ginagawa mo, dati nagmumura ka, ngayon hindi ka nagmumura, ngunit at the half of the year, bumalik ka sa dati, nagmumura ka ngayon. Katulad ka ng aso na nasumuka, kumain siya ulit ng suka niya. Kaya tandaan natin mga kapatid, o kaya katulad ka ng kambing, na dati napaka-humble mo, sumusunod ka, hindi mo natapos ang taon, sinuwag mo leader mo, dahil lumabas na yung sungay mo. Kaya si Jesus, very specific siya dito. Ang ginamit niya, hindi baboy, hindi kambing, hindi aso, kundi tupa. Sabi niya, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kaya marami pong sumama sa flock for the whole year na to, bumalik sa putikan. Baboy yon. Ang iba naman, sinuwag yung leader. Inaway ang leader. At ang leader palagi pinagsasabihan, kambing yon, kapatid. No? Ang aso naman, ito yung mga tao na lumayo na sa mundo, bumalik pa. Nauhaw sa alak at sigarilyo, sa droga. Nagmumura dati, nung sumama sa flock of God, na walang pagmumura. Ngayon, ang lutong na magmura. Aso yon, mga kapatid, aso. Pero ikaw, until now,
for so many years, lumago ka pa, gumaling ka pa lalo. Like sa Message on Friday, lalo mo pang hinusayan, lalo ka pang naging mahusay, magaling, binago yung ugali mo, pagkatao mo. At the same time, nagbunga ka pa ng mas matindi. Tupa yon, kapatid. Tupa yon. Kaya naway sa umagang ito, kayo na nandyan ngayon nakikinig, ma-identify mo kung anong klase ka, anong katangian ng hayop meron ka. At ang ginamit ni Jesus na hayop dito ay tupa. Dahil ang tupa, pakikinig at pakikinig lang yan at sunod lang yan ng sunod. Yun ay kailangan niya ng shepherd. Kaya makikita ninyo, ang may value dito, tupa. That is the value of a sheep. Si Kristo namatay sa tupa. Namatay siya sa tupa. Dahil sigurado siya na ang mga tupa na ito, susunod siya. Hindi siya namatay sa mga aso, sa kambing, o kaya baboy na pag-uugali. Siya ay namatay sa mga tupa na susunod sa kanya hanggang wakas. Kaya sabi niya dito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Bakit ka nandito hanggang ngayon? Sa dami ng problemang pinagdaanan mo, daming mga crisis sa buhay pinagdaanan mo, bakit nandito ka? Very clear hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ni numan. Tupa ka Ibig sabihin, ang isang tupa, may pagsubok man yan, may matinding kalamidad sa buhay yan, hindi yan naalis kasi hinahawakan siya ng shepherd. And that is the Lord Jesus Christ. That is the value of your total being. May halaga ka sa Diyos. Ibig sabihin, kung yung cellphone ninyo, hanggang sa CR, dala-dala nyo yan Di po ba? Hawak-hawak nyo yung cellphone nyo sa CR dahil malaga sa iyo yon. Di lalo na ang shepherd natin si Jesus Christ, hindi niya hayaan kainin ka ng mundo. Kasi tupa ka, may halaga ka sa Diyos. That is why, paano nating malalaman na may halaga tayo sa Diyos? Okay, kinlear na natin ngayon. Lahat ng dito ngayon, mga tupa. Lahat na tinapos ang gawain, mga tupa. Tinapos ang taong ito at mapapansin mo hanggang closing prayer nandyan yan. Yun ang mga tupa. Iba ugali ng tupa kung bakit si Kristo ito ang binanggit niya dito. Hindi siya bumanggit ng katangian ng anuman, kundi tupa lang. At ang katangian ng tupa, sumusunod, nakikinig, at kilala siya ng shepherd. Kaya nakikita na inyo mga kapatid, pupwedeng sa cell group nyo, sa net ninyo, may mga nawala. At nabalitaan nyo, bumalik pa rin sa dati. Hindi ka na magtataka kung anong katangian meron yan. Dahil nire-reveal yan ng Bible. Kaya tandaan natin, ang tupa lang ang may halaga sa Diyos. Dahil ito yung mga nakikinig at nagpapatuloy. Tandaan po natin yon. Kaya you are valuable to God. Paano tayo naging valuable to God? Number 1, you are cleansed by the blood of Christ. Kasi lahat tayo, katulad ng ginto, naputikan tayo ng kasalanan. Katulad tayo ng isang maruming basahan. Di ba sa bahay natin may mga basahan tayo? Yung basahan na ginagamit mo, dati ang puti niyan. Ngayon ang itim na. So ang ginagawa mo, inanlawan mo lang, pipupunas mo yan sa mga maduming parte ng bahay. At ang basahan ay nagpipicture sa buhay po natin. At itong maganda sa lahat. Naligaw tayo ng landas bilang mga tupa. Ang buhay po natin ay nabulag sa sistema ng mundo. But because you are valuable before God, hinugot ka sa dilim. Nilinis ka, pinaliguan ka. At ang nilinis sa iyo is the precious blood of the Lord Jesus Christ because you are valuable in the sight of God. That is the value of life. Kaya tingnan ninyo mga kapatid, ang ginawa ni Kristo na matay siya sa cross, ganon kakahalaga bilang tupa ng Diyos. Namatay siya sa cross, binayaran ang ating mga kasalanan, umagos ang dugo niya sa cross. Hindi pa siya pinako sa cross, umaagos ang dugo niya. Hinataw siya. Pinagtawanan siya. It's not because of Him, but because of us. Ganon kaka-valuable kay Lord.
Kaya yung the value of life, dapat nyo makita, ikaw ito. Dapat makita mo na may gumalaw, kumilos sa'yo, na dati palamura ka, tsismosa ka, masama ugali mo, sinungaling ka, magnanakaw ka, nananakit ka ng asawa. Ganun mga ugali natin. Mag-ingat po tayo sa mga lalaki na nananakit, no? Mag-isip-isip na kayo dyan kung kayo yung mga dalaga o binata. O kaya yung mga husband ninyo, sinasaktan kayo, mga lalaki ha. Huwag kayo manakit ng inyong asawa. At may mga nananakit ng asawa, ngayon hindi na. Huwag kayong gawin yon kasi hindi yan ugali ng tupa. Ang tupa, hindi yan nananakit. Walang verbal and physical abuse dapat sa buhay natin. Kasi lahat tayo precious kay God. At huwag niyong hayaan na may taong minumura ka. You are valuable person. Lumayo kayo sa mga taong mapagmura. No? Ang nagmumurahan, mga kambing. No? Pero ang tupa ay hindi deserve na murahin. Kasi pag minura ang tupa, minura niya ang Diyos. Mga kapatid. Kaya tandaan natin, ganun tayo ka-precious kay God. We are cleansed by the blood of Christ. Tandaan ninyo, saan makikita yan? 1 Peter chapter 1, 18-9. Gusto ko makita ninyo na ganito ginawa ng Diyos sa atin. Para mapahalagahan nyo ang buhay paglilingkod nyo sa Lord. 1 Peter 1, 18-19. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo na walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at walang kapintasan. Alam niyo, as we end this year 2025, matindi pala ang ginawa ni Kristo upang ma-restore yung value natin. Isa kang basahan, nilinis ka ng dugo ni Kristo. Isa kang ginto na napaligiran ng putik ng kasalanan. Ang nilinis sa iyo, dugo ni Kristo Jesus. At ang dugo na ito ay precious blood of the Lord Jesus Christ. That is why the value of life tumutukoy sa mga tupa na pinahalagaan ng Diyos. Lahat po tayo na mga tupa nilinis ng dugo ni Kristo. Yung sira mong buhay, binuo ng Diyos. And very clear, tinubos kayo hindi sa mga bagay na nasisira. Hindi tulad ng ginto o pila, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo. It's about the blood of the Lord Jesus Christ. And Hebrews 9:22. Anong sabi sa Hebrews 9:22? Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kita niyo mga kapatid, kung walang pag-aalay ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya ang lesson nito sa atin mga kapatid, tingnan mo ang buhay mo ngayon maayos. Ang buhay mo ngayon ay dati magulo. Ang buhay mo dati ay paano ka? No, pasira. At ang mga kasama mong barkada ay mga sira din ang buhay. Pero inalis ka ng Diyos dyan, ngayon, isa ka ng disciple, isa ka ng leader, isa ka na ngayon sa mga ginagamit ng Diyos. You are now a follower of God. You are now a leader, you are now a disciple. At the same time, priority na sa iyong paglilingkod. Alam mo ba na ba't mo ginagawa yon? Kasi nakita mong ginawa ni Kristo sa buhay mo. At ang ginagawa mo ngayon, may value. At yun din nagbibigay ng value sa buhay mo. So huwag mong hayaan na yung value na yan ay maitapon na lamang. Alam nyo ba kapag naglilingkod ka sa Diyos, na-restore ang value ng buhay mo? Alam nyo ba na kapag ikaw ay naging leader, nadagdagan ang value ng buhay mo? Dahil binibless mo ang mga tao, ginaguide mo ang mga tao. So ibig sabihin sa paglilingkod mo sa Lord, you are now today a disciple, a leader. At the same time, you are now a new person
Na-restore yung halaga ng buhay mo. At may halaga ang ginawa ni Kristo sa buhay mo, mga kapatid. Kaya ako'y naniniwala, tupa lang ang nagpapatuloy sa Diyos. Hindi po pwede na ang Diyos ay nalugi sa isang tao na bumalik sa putikan. Hindi. Ang Diyos nagtatagumpay siya sa buhay mo. Binago ka, pinatawad ka, niligtas ka, kasi tupa ka ng Diyos, mahalaga ka ngayon. Dati ikaw ay kunting kibot lang, nananakit na ng asawa. Ngayon, niyayakap mo na yung asawa mo. Kasi binago ka ng Diyos. Dati kung makapagmura ka ang lutong, minumura mo ang mga anak ng Diyos. Ngayon, puro ka na praise the Lord. Blessing na lumalabas sa bibig mo. Pagpapala na lumalabas sa bibig mo. Nag-i-exist na yung pagiging valuable person mo. May value ka, nagsashine ka. Alam yung taong may value, pagpapala siya sa paligid. Dahil alam niya nilinis ako ng dugo ni Kristo. Gagamitin ko ang buhay ko na maging blessing sa marami. Napakasinungaling mo dati, mga kapatid. Ultimo pamilya mo, nagsisinungaling ka sa kanila. Wala kang sinasabing totoo. Siguro sa 10, 2 lang ang totoo sinasabi mo. Ang 8, puro kasinungalingan. Pero nang na-realize mo, grabe si Kristo. Inalis niya ako sa putikan ng kasalanan. Dahil sa kanyang dugo, nagkaroon ng value ang buhay ko. Ang value ng buhay natin, mas mahalaga pa dyan sa gadget. Mahalaga pa yan sa pinuposes mo. Anumang property na meron ka. Mas mahalaga pa dyan ang buhay mo. That is why ang sukli mo sa Lord, gagamitin ko ang buhay na ito para sa Diyos. Dahil ang isang katotohanan, matindi pala yung value ko. I was cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ. Biro mo, the precious blood of the Lord, dinuraan siya, pinarusahan siya, kinantyawan siya para iahon ka sa putik ng kasalanan. And now you are a new person. Kaya nga ito yung tinatakil ko sa atin upang ating galingan, pagbutihan. Yung message ng Friday, dapat gumagaling at gumagaling ka. Dapat ikaw yung tao na pahusay ng pahusay, mga kapatid. Hindi yung ikaw yung isang tao na pabugok ng pabugok, na walang kwenta. Hindi ganon. Dapat pahusay ng pahusay ang espiritual na paglilingkod mo. Pabunga ka ng pabunga. Bumubunga ka bilang mga disciple ng Panginoon. At ito'y nagagawa lamang ng mga tupa ng Diyos, mga kapatid. Pag sa area ng spiritual life, pag tiningnan ka, malaki ng pinagbago ng buhay mo. Bakit? Ang mga tupa ay naging pagpapala sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, alam nyo ba na ang balahibo ng tupa ginagawa yung jacket o isang coat? Ibig sabihin, napapakinabangan ka. Kung sa spiritual side, pinakinabangan ka ng kaharian ng Panginoon. Kasi may value ka, kapatid. Mahalaga ka. Hindi ka kayang tumbasan ng billions of pesos. Hindi ka kayang bilhin ng anumang material things. Ang binili sa iyo, the blood of Christ. Kaya kapag na-realize mo yan, galingan ko ang paglilingkod ko sa Panginoon. Ayusin ko ang pagiging leader ko, pagiging disciple ko, pagiging follower ko. Pero kung hindi ka tupa, utak aso ka, babalik ka sa dati. Pag utak baboy ka, mamimiss mo yung gawain dati. Umiinom ng alak, nagsusugal, ng babae. Utak baboy yan. Dapat ang utak tupa, hindi mo na binabalikan ang dati mong maruming gawain. Dahil wala ng dugo na tutubos sa atin. Once lang tayo tinubos ng dugo ni Kristo. Dahil sira ka dati, binuo ka niya ngayon. Naninigarilyo ka dati. Ngayon, hindi na. Nakita nyo? Nagda-drugs ka dati, ngayon hindi na.
Wala nang dati mong pagkatao, ikaw ay bago na. That is in 2 Corinthians 5:17. Kaya ang tupa, imposible na bumalik sa mundo. Posibleng bumalik sa mundo ang kambing, ang baboy, at ang aso. Kaya congratulations mga kapatid. Dito nyo ngayon ma-realize, kaya pala gusto kong umalis o kaya gusto kong manghina at umayaw, nandito pa din ako. Kasi very clear sa John 10:27-28 na binasa natin kanina, hinahawakan ka ng Diyos. Walang sino mang pwedeng umagaw sa iyo. Kasi tupa ka na sa kabila ng krisis sa buhay mo this year, nandyan ka pa din. Nagpapatuloy ka pa din. That's the value of life. So dapat makita natin yon mga kapatid. Kaya magpasalamat kayo sa Lord na nandito ka pa rin. Hindi ka nawala sa arena ng paglilingkod kay Lord. Nagbunga ka pa nga. Lumalaban ka sa mga pagsubok. Tupa ka kasi. Nakita niyo kapatid? Isa kang precious kay God. Second, dapat makita natin, ganon ka kahalaga sa Lord. Itong ginawa niya, you are cleansed by the blood of Christ. And number 2, you are redeemed from the curse of sin. So bilang ikaw ay tupa ng Diyos, hindi ka lang niya hinugasan ng kasalanan mo. Totoo na lahat ng mga sinasabi mo kasi wala na sa iyong kasinungalingan, kundi ikaw ay tinubos sa sumpa ng kasalanan. Grabe si Lord, ano po? Kaya kayong nandito ngayon, dapat makita ninyo ang bigat ng ginawa ni Kristo sa buhay mo. Tapos sinasalaula mo lang ang discipleship. Ang kumakantyaw sa discipleship, mga aso. Ang mga kumakantyaw sa gawain ng Diyos, mga baboy yan, mga kambing. Walang tupa na sinisiraan ang gawain ng Diyos. Tandaan nyo yun. At tandaan natin, bilang tupa na tinawag, pinili ng Panginoon, nagbubunga ka, gumagaling ka, humuhusay ka palalo. Naging asset ka ng church. At the same time, nagagamit ka ngayon sa paglilingkod. That is your value. You are redeemed from the curse of sin. Kita niyo mga kapatid? In Galatians chapter 3, 13-14. Anong sabi sa Galatians 3:13-14? Anong sabi dito? Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintel sa pamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Si Kristo naging sumpa para ikaw ay maging pagpapala na makamit mo ang pagpapala na binigay kay Abraham. Ganon katindi ang paghalaga ng Diyos sa atin. That's the value of our life. Sa atin, ang pinahalagahan natin, gamit, pinahalagahan natin yung physical stature natin, pinahalagaan natin material things, pero pinahalagaan ng Diyos sa iyo yung kaluluwa mo maligtas. Yun ang kanyang inalis mula sa sumpa ng kasalanan. Ang pinalaga natin mga material things, pero hindi mo nakita, kaya ka naanod sa sistema ng mundong ito, it's because of sin. Mga kapatid, meron tayong pagnanasa sa laman. Meron tayong pagnanasa sa ating mga nakikita. Pero lahat ng yan, inalis ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo ba kung ano yung curse sa buhay natin? 1 John 2:15-17. Ito yung tinubos sa atin. 1 John chapter 2, 15-17. Anong sabi dito sa 1 John chapter 2, 15-17? Ito yung mga pandaraya sa buhay natin, mga kapatid. No? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ano yon? Pagnanasa ng laman.
Ano yung lust of the flesh? Yung tinatawag nating mga, like for example, porn site. Ang mga lalaki, marami may lust of the flesh. Di po ba? Pagnanasa ng laman, merong tinatawag na binabanggit natin yung mga premarital sex. Yung hindi kasal ay nagkakaroon ng sexual intimacy, pagnanasa ng laman. Ang pagnanasa ng laman ay hindi lang about sex. Pagnanasa ng laman, mga pagkain. Yung katakawan ay pagnanasa ng laman yan. Maybe you are not sexual addict, but you are food addict. Pagnanasa ng laman yan, mga kapatid. Yung nasusuka ka na, gusto mo pa kumain. Di ba? Katakawan yon. Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata. Ano yung pagnanasa ng mga mata? Lahat ng magaganda gusto mo maposes. You are attractive sa mga bagay na material. Ang dami mo ng relo sa bahay. Ang dami mo ng sapatos. Ang dami mo ng bag. Mamigay ka naman. Ang dami mo ng damit. Sira ng kabinet sa dami ng damit mo. Pagnanasa ng mga mata. Ibig sabihin, lahat ng mga beautiful things, gusto mo magkaroon ka, gusto mo makuha, sasakyan. Kaya makikita niyo mga kapatid, may mga tao, hindi kontento sa isang sasakyan. Bumili ng lupa para ilagay ang 10 sasakyan. Grabe. Pagnanasa ng mata, lahat ng model ng sasakyan meron yan. Yan ang atraksyon ng mundo at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. The pride of life. Ang pride ng tao may material things siya. That's the pride of life. Ibig sabihin, ang security niya, feeling niya famous siya kasi meron siya sa lahat ng mga pinoposes niya. Sasakyan, marangyang bahay, may mansion. At the same time, mali-maleta ang kanyang pera. That is the pride of life. At yun ay lahat ng yon nagpapalayo sa atin sa Diyos, mga kapatid. Ngunit ikaw, nang nakilala mo si Kristo, sapat na si Kristo sa buhay mo. Hindi ka ganid sa pera. Hindi ka matakaw sa material na bagay. Sapat na sa iyo na may ginagamit ka. Hindi ka yung meron ka na gusto mo pang magkaroon. Katakawan sa material na bagay. At the same time, pag nasa sa laman, may girlfriend ka na, gusto mo pa ng isa pang girlfriend. Hindi alam na marami ka palang girlfriend. Meron kang pagnanasa sa laman, mga kapatid. So dito ninyo makikita, this is the work of the sin in us. Sumpa ito ng kasalanan. But only Christ has the power to change us. Only Jesus Christ has the power to redeem us. Kaya in Galatians chapter 3 verse 13 to 14, mula sa sumpa, inako ni Kristo ang sumpa upang ibigay sa atin ang pagpapala. Grabe ang pagpahalaga ng Diyos sa atin, mga kapatid. Tinubos tayo ng Diyos dahil mahalaga ka sa Kanya. Basura tayo sa tingin ng Diyos. Mabaho tayo dahil sa kasalanan. But we are redeemed from the curse of sin. Kaya mapapansin ninyo yung mga nasa loob ng tahanan, maagang maaga nagmumurahan, mula umaga hanggang gabi nag-aaway, may pagkain naman, may bahay namang matutulugan, may kinikita namang malaki, pero bakit magulo ang tahanan? May sumpa yon. Ang tahanang nagmumurahan, nagsisigawan, kahit na may sapat na pangailangan, merong tinatawag immorality pa rin sa loob. Yan ay puno ng sumpa. Isang tahanan na walang kapayapaan o walang kapanatagan. That is why dapat nyo makita, mga kapatid, mas masarap na we live a godly life, a Christ-like life. Isang tahanan na nagpipray,
Ibig sabihin, ang tahanan na nagpipray, ang tahanan na may devotion, ang tahanan na may simbahay, nakaalis na sa sumpa. Kaya mapalad kayo na may simbahay, na ang tahanan ninyong ito, naririnig ninyo ang salita ng Diyos, sama-sama pamilya nakikinig sa Word of God, umaalis ang sumpa dyan ng kasalanan. Nababago ang tatay, ang nanay, ang anak, na may Word of God sa ating mga tahanan. That is why ang simbahay hindi natin tinatanggal upang makatawid ang salita ng Diyos sa bawat tahanan. At sa tahanang may Word of God, tahanang may cell group, tahanang may papuri sa Diyos, umaalis dyan ang sumpa ng korupsyon, sumpa ng kasinungalingan, sumpa ng sama ng loob, sumpa ng mga hinanakit, sumpa na kawalang direksyon, sumpa ng karamdaman na alis niyan kapag ang salita ng Diyos nang ibabaw sa tahanan. Nang ibabaw ang mga mensahe ng awitin. Nangingibabaw ang discipleship. May nabago sa tahanan ninyo dahil diyan kayo nagse-cell group. Kahit sa online platform, nagpapatuloy pa rin kayo. Because you are valuable in the sight of God. And you reach out those people para makita nila na may value din sila. That is redemption from the curse of sin, mga kapatid. Alam nyo ba, as we end this year, 2025, ang iba hindi nakaabot. May mga nagpakamatay, ang iba napasok sa mental hospital, merong mga tinatawag mental illness because of depression, because of the competition of this world. Maraming kapos at alam natin may mga local government, mga mataas na opisyal ng gobyerno nagpakamatay. It's because of the billions of pesos na may mga anomalies. Ibig sabihin, ang pera ay naging sumpa kapag ito ay hindi ginagamit sa kapurihan ng Diyos. Kita niyo mga kapatid? Nagpapatayan sa pera. Ibig sabihin, nagagamit ang kayamanan sa mali sa halip na gamitin sa tama. Nababago ugali ng tao pagdating sa money. Hindi natin alam na ang kayamanan, blessing yan kapag ginagamit sa tama, lalo na sa gawain ng Panginoon. Ngunit naging sumpa yan kung mayroon ng patayan, meron ng alitan, at meron ng pagmumurahan. It's because of the money. Mga kapatid, kaya sabi nga ng Bible, the love of money is the root of all evil. Sumpa yon kapag mahalin mo ang pera. Dahil isa lang ang dapat minamahal, ang Diyos. Love God with all your heart, soul, mind, and strength. Siya lang ang minamahal. At anumang meron tayong tinatangkilik, ginagamit daang dapat yan. Lalo na ang pananalapi. Hindi yan minamahal. Nakita niyo mga kapatid? Kaya sa iyo, kapag binago ka ng Diyos, nakikita ang generosity sa iyo, nakikita ang pagiging giver mo because you don't love money. Loving money is a curse. You use the money for the propagation of the gospel, for the glory of God. Pero kung sakim ka, akin to, para lang sa sarili mo. Hindi mo alam, kinakain ka ng sumpa. Kaya tandaan natin, mula sa sumpa ng kasalanan, tinubos ka ng dugo ni Kristo. Akala mo dati security ng buhay mo pera. Nang nakilala mo si Kristo, hindi ka lang nag-iikapo, tumutulong ka pa sa mga nangailangan, nag-extend pa yung generosity mo, nakalaya ka sa sumpa. Mga kapatid, nabago pananaw mo. That is why you are redeemed from the curse of sin. Na dati marami kang bisyo, alak, droga, at the same time babae. Pero inalis ka ng Lord dyan, sinungaling ka, magnanakaw ka, pero you are redeemed from the curse of sin dahil you are the sheep. You are the flock of God. That is your value in life. Kaya nga kayo po na nagbubunga sa paglilingkod, ako'y natutuwa dahil tinitreasure nyo yung value nyo. Huwag kayong pumunta sa lugar na hindi ka valuable.
May value ka kaya nasa cell group ka. May value ka kaya you lead people. May value ka kaya sumusunod ka sa mga leaders. Sumusunod ka sa pastor. Nagsiserve ka kay Lord. That is your value in life. Subukan yung lumabas at kayo din na nasa world, sa secular world. Tingnan ninyo, sa corporate world. Pansinin ninyo, bulihan yan. Kantsawan yan. Murahan yan. Walang value kasi ang bawat isa dyan, mga kapatid. Lahat na gumagalaw sa putigan. Pero pansinin niyo, pag nag-serve ka kay Lord, may mga nagre-respect sa'yo. May nag-o-honor sa'yo. Kasi kapag sa Diyos ka, may halaga ka. Kapag lumayo ka sa Diyos, putik ka. Kapatid, marumi ka na. Kaya ang Diyos ang nagpapahalaga sa atin, hindi ang mundo. Kaya sabi nga ng Bible sa Romans 12, do not copy the system of this world. Do not conform to this world. Kasi ang mundo, akala mo binabalyo ka ng mundo, nagpapakita ka ng pusod, maya-maya papakita ka na ng dibdib, marami kang likes, no? Kahit senior citizen ka na, hindi mo alam, maraming nagyayak sa iyo. Kasi gusto mo may value ka. Hindi mga likes ang nagbibigay ng value sa atin. Hindi yung mukha mo. Hindi yung dibdib mo. Hindi yung pusod mo. Hindi yung hita mo ang may value. Ang may value, yung mga tao na nag-confess ng kasalanan, humingi ng patawad sa Diyos, at ni-restore ng Lord, naglilingkod ngayon sa Panginoon. Yun ang mga may value, redeemed from the curse of sin, mga kapatid. Kaya dito nyo makikita ngayon, habang nagsiserve ka kay Lord, tumataas ang halaga mo. Habang sumusunod ka sa leader mo, nagpapadisciple ka, tumataas yung value mo. Kaya pansinin ninyo, ang taas ng respeto sa iyo ng mga tao, ng mga followers ni Jesus Christ, mga cell members mo, na dati lasinggero ka, minumura ka rin ng kapwa mo kainuman. Pero now you are a leader. They respect you. Sabihin, na-value ka. Binigyan ka ng halaga ngayon. Dati, pinagmumura ka lang ng mga kaibigan mo. Pero mataas ang respeto sa iyo ng mga cell group members mo. Kita niyo mga kapatid? Dati sinisigawan ka lang ng trabaho mo. Pero ngayon, pinupuri ka na ng mga tao na ginagamit ang buhay nila, nagamit sila dahil sa iyo. Pansinin niyo, lahat ng mga naglilingkod at ginagamit ng Diyos, tumataas ang halaga. Kasi nasa tamang lugar ka na kung saan ka binavalue ng mga tao na ginagamit din ng Diyos. Kita niyo mga kapatid? Because you are redeemed from the curse of sin. Wala ka na doon sa sumpa ng kasalanan. Kaya dapat makita ninyo ito ang kahalagaan ng ating pinag-usapan. Nasa tamang track ka, nasa tamang landas ka kung ngayon, you produce more disciples. You produce more leaders. That is your value. Diyan ka nirerespeto ng mga tao. Diyan ka pinahalagahan ng mga tao na binago buhay dahil sa iyo. Hindi mundo ang magbavalue sa iyo. Kahit anong bihis mo, kahit anong kinikita mong malaki, kapag nasa mundo ka, kapatid, bababuyin ka ng mundo. Tandaan nyo yan. Ang mundo puno ng competition, puno ng hypocrisy. Tandaan natin, maraming pagkukunwari dyan sa mundo. Marami dyan mga taong nabubuhay sa emptiness, as if they are okay but they are not, because wala silang Kristo sa buhay nila. So ang mundo hindi nagbibigay ng value sa life mo. Ang nagbibigay ng value sa life mo, si Kristo na binago ka, nilinis ka niya, at ginagamit ka niya sa kanyang ubasan. Doon mo ngayon nakita, napaka-precious mo sa Kanya. Pero mo, ginagalang ka dati, hindi. Ginagalang ka ng mga cell group members mo. Ginagalang ka ng mga kapwa mo disciple. Ang taas ng respeto nila sa iyo dahil sa testimony mo na putikan ka dati, ngayon malinis ka na. Ginalang ka dahil nakita nila ang pagrespeto mo na sa wife mo. Pagpasakop mo na sa husband mo. Ginalang ka ng kapwa kabataan dahil nakita nila ang pag-honor mo sa parents mo. Nagkaroon ka na ng value, mga kapatid.
Hindi ka na katulad ng dating kabataan na mayayabang at puro porma lang. Pero wala nang halaga pala dahil lumayo sa tunay na shepherd. Kaya tandaan natin, what you are now today, you serve God, you honor God, and you serve other people. That is your value in life. I-treasure mo yun. At ginagawa yan ng mga tupa ng Diyos. The third, so dapat nakita natin, that's the value of life, mga kapatid. Kung saan ka ngayon, kayong mga nandito sa simbahay, nag-undergo kayo ng process, nag-undergo kayo ng discipleship, yung ikaw yung naahon dahil na one verse evangelism ka dati, but now you are a leader, nililinis ka ng dugo ni Kristo, inayos ka ng church, inayos ka ng mga leader mo, ginaid ka, because you are valuable. At marami kang balikan ng mga kapwa mo rin, katulad mo, balikan mo sila. Marami ngayon nasa putikan, dinaya ng dyablo, mga kapatid. Na-deceive ng mundo. Ngayon, nagsashine ka na. You are now a leader of leaders. Nagsashine ka na. You are now a disciple. You are now a follower of the Lord Jesus Christ. Huwag mo balikan, mga kapatid, ang grupo ng mga tao na kinakantsawan ka dati. Grupo ng mga taong patungo sa kapahamakan. Kaya tandaan natin, ikaw ay very valuable in the sight of God because you are forgiven by His grace. That is number 3. Pag sinabing forgiven by His grace, kung tingnan mo sarili mo, hindi ka worthy na patawarin. Katulad ni Paul, sabi ni Paul, hindi ako karapat-dapat. Ako ang pinakamatindi at pinakamakasalanan sa lahat. Pero because of the grace of God, you are forgiven by His grace. Alam nyo ba, ang the best example dito ng forgiven by His grace? The best example is the prodigal son. Ang prodigal son na nabik sa mundo. Hindi niya treasure ang kanyang tahanan, ang kanyang church. Pansinin ninyo, ang prodigal son, tupa siya. Siya yung nawala. Tinistingan niya, tinikman niya ang mundo. Pero na-realize niya, binaboy siya ng mundo. Kaya yung mga bumabalik, mga tupa yon. Katulad ng isang alibugang anak. Nung nasa mundo siya, sinalaula siya ng mundo. Alam niyo, ang mundo, tatanggapin ka lang pag marami kang pera. Ganon ang alibugang anak. Nung naubos ang pera niya, iniwanan na siya ng barkada niya. Ang pleasure of life, matitikman mo pag marami kang pera. Pag wala na, bababuyin ka na ng mundo. So yung prodigal son, walang natira sa kanya ni 5. Walang natirang anumang barya sa kanya, naubo sa kanya because of the pleasure of life. Because of the pride of life. Natukso siya. Wala na siyang pambili ng pagkain. Nakita niya sarili niya, nasa babuyan na siya. Kaya tandaan natin mga kapatid, kapag lumayo ka sa Bethel, bababuyin ka ng mundo. The best community is your church. The best group is your cell group. At tandaan po natin, ang kasalanan ang magpapabagsak sa atin sa putikan. Mga kapatid, tingnan yung sarili ninyo, malayo nang narating mo because you are forgiven by God's grace and you treasure the grace of God. Anong ginawa ng anak? Nag-decide siya na bumalik sa kanyang ama. At malayo pa, tinanggap na siya ng kanyang ama. Ni-restore siya. Kaya ako nakita ko rito, walang panalo ang kumakalaban sa Diyos. Kalabanin mo na si Satanas, huwag mo lang kalabanin ang Diyos. Lahat ng kumakalaban sa gawain ng Diyos, kumakalaban sa Diyos, bababuyin lamang po tayo unless you humble yourself, you repent, and you admit your sin, and restore your life to God and come to Him again. Pupwedeng hindi ka umalis sa cell group, hindi ka umalis sa church, pero lumayo ka na sa puso mo. Nandyan ka pero napalayo ka na sa Diyos. Wala ka ng prayer life, wala ka ng devotion, nasa cell group ka pero makasanlibutan ang utak mo. Lumayo ka na.
before the end of this year, restore back your life to God. Tandaan natin, yung value mo, pinatawad ka kahit anong kasalanan ginawa mo, patatawarin ka ng Diyos. Ang mga taong hindi nakilala si Kristo nagpapakamatay sa sobrang hindi nila alam ang solusyon sa problema. Pero ikaw nang may pinakamabigat na may kasalanan, tandaan mo kapatid, kaya kang patawarin ng Diyos. That is what we call forgiven by His grace. Anong kasalanang meron ka ngayon? Ginawa mo last week, ginawa mo last year. If you are sincere before God, patatawarin ka ng Panginoon. That is what we call forgiven by His grace. Tingnan ninyo ang naging reaksyon ng tatay. Ito rin reaksyon ng ating Panginoon. Luke 15:32. Nararapat lang na tayo'y magsaya, magdiwang, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. That is forgiven by God's grace. Tayo nawala, nabuhay muli, natagpuan muli. Ibig sabihin, accepted by the Father pa rin po tayo kahit tayo po ang may pinakamatinding kasalanan. That is why ganun ka kahalaga sa Diyos. Ganun ka kaimportante sa Lord. Kaya sinabi ng 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive and cleanse us from all unrighteousness. Ganun ka kahalaga sa Lord. Naputikan ka man, naligaw ka, kumbaga pumiglas ka bilang tupa, at napuntahan mong putikan, hahanapin ka ng shepherd, lilinisin ka ng Diyos. At ikaw, hindi mo kakayanin ang galaw ng mundo. Alam mo, kapag tupa ka, pag sumama ka sa mga tropa na inuman, sugalan, kandyawan, pag tupa ka, hindi ka makakatagal doon. Pansin niyo mga kapatid, hindi ka makakatagal, bumabalik ka sa church. Pero pag kambing ka talaga, nag-i-enjoy ka doon. Pansinin ninyo yung mga natisod, pumunta na sa iba't ibang church, tinigman ng mundo, nasusuka sa mundo. Kasi tupa ka, bumabalik ka sa church. At ang sakit na sa tenga na makarinig ka ng mga murahan. Tupa ka eh. Ayaw ko dito, this is not my world. Babalik ka talaga sa mundo. Ang lalaswa ng mga pinag-usapan, payabangan, umaalis ka talaga sa grupo na ganyan. Bakit? Kapatid, tupa ka ng Lord. Hindi ganyan ang mundo mo. Because you are forgiven by His grace. Alam mo kung saang grupo ka, kung ano ang mundo mo. Nasa mundo ka ng mga anak ng Diyos. Hindi ka makakatagal sa mga ingay ng mundo, kayabangan ng mundo. Belong ka sa tupa ng Panginoon. Ganun ka kahalaga sa Panginoon. Hindi ka bato, ginto ka. Kaya ang ginto, nagsama-sama yan, mga kapatid. Hindi ka basahan. Maputing-maputing niebe ka na binago ng Diyos dahil tupa ka. Kaya nga naway sa umagang ito, nakita ninyo ang kahalagahan ng ating pinag-usapan as we end this year. Kaya sa ating pagtatapos, Christ alone sacrificially made a way to give His life for us. Siya lang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin dahil precious ka, malaga ka sa Panginoon. Because you are of great value in His sight. Praise God. As we end this year, dapat yung isipin, you are of great value in the sight of God. Napakahalaga mo sa Diyos. Pahalagahan mo rin ang buhay mo. Bago tayo mag-closing prayer, damhin natin ang mga awiting ito dadalhin sa atin ng CJS Philippines Worship Team.
Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa paalaala mo sa amin. Na we end this year, ni-remind mo kami, napakahalaga namin sa iyong harapan. Salamat sa iyong dugo na binigay upang kami ay malinis because we are valuable people of yours. Salamat, Panginoon, pinatawad mo kami kahit hindi kami karapat-dapat sa aming mga ginawa na patawarin. We are forgiven by your grace. Salamat po, O Diyos, dahil isa kami sa nilinis ng iyong banal na dugo. And we pray, lalo naming bigyan ng halaga ang paglilingkod sa iyo. Lalo naming bigyan ng halaga, O Diyos, ang mga task na binigay mo sa amin. Pahalagahan ang church, ang cell group, ang devotion, ang aming morning prayer, ang pagdidisciple namin, O God. Dito nadidevelop at nagsashine ang aming pagkatao at nakikita namin, Panginoon, you treasure us, you value us, na ang galaw namin ay hindi na galaw ng mundo, kundi galaw ng mga nasa langit. Salamat po, O Diyos. I pray blessing to all your people today. Blessing upon blessing sa lahat ng naabot na mensaheng ito, sa kanilang mga tahanan. In the name of the Father, in the name of the Lord Jesus Christ our Savior, and in the name of the Holy Spirit, ikaw po ang magpala sa aming lahat. In Jesus Christ I pray. Amen and amen. Maraming salamat sa lahat ng mga worshipers, disciples, mga followers, mga leaders, mga pastors. Natapos ang taong ito na kayo ay kasama sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Congratulations po sa inyong lahat. May babati po sa atin. Merry Christmas and a Happy New Year! God bless! You've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.